Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lando. May edad na 45. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking pamilya sa lugar na aming tinirhan. Isang kilalang magaling na albularyo ang tatay ko dito sa aming baryo. Maraming taong natutulungan ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pumanaw na. May malubha kasi siyang sakit na hindi namin malaman. Dahil sa kapos sa pera, hindi na namin nadala sa pagamutan ng tatay ko at malayo rin kasi ang pagamutan sa lugar namin. 3 oras kasi ang itatagal ng biyahe bago makarating sa pagamutan. Makalipas ang 1 linggo, sumunod ang nanay kong namatay dahil sa sakit sa puso. Gusto ko siyang ipagamot pero ayaw niya dahil sayang lang daw ang pera kung hindi rin naman siya magtatagal. Para akong binagsakan ng langit at lupa nang mawala ang mga magulang ko. Hindi ko alam ang aking gagawin. Wala kaming kamag-anak kahit isa dito sa tinitirhan naming lugar. Sa Zambales kasi ang lugar na pinagmula ng aking mga magulang. Nakipagsapalaran lang sila dito sa lugar na tinirhan namin, kaya nabubukod kami dito. Buti na lang, mabait ang mga tao dito. Tumutulong sila sa gastusin sa pagpapalibing ng mga magulang ko. Binatilyo na ako nang iwan ako ng mahal ko sa buhay. Pinag-aral ko ang aking sarili. Kahit anong trabaho ay pinasok ko maliban sa iligal. Huminto ako sa pag-aaral dahil na rin sa kakulangan ng pera. Namasukan ako bilang isang kargador at bodigero. Hanggang sa nakilala ko si Cora at naging asawa. Mas dumoble ang pagkayod ko sa trabaho dahil isisilang na ang panganay naming anak. Maraming kwento dito sa lugar namin tungkol sa aswang. Bata pa lamang ako ay palagi ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa aswang sa aming baryo. Ngunit hindi ko yun binigyan ng pansin. Para bang labas-masok lang sa 2 tenga ko ang tungkol sa kanila. Wala naman akong interes doon dahil nakafocus ako sa aking pag-aaral dati hanggang sa nagkaroon ako ng sariling pamilya. Mahal, wala pa bang anak natin? Aba, maggagabi na, hindi pa umuwi ang batang yun. Palagi na lang yung ginagabi ng uwi. Ay naku mahal, hindi ka na nasanay sa anak natin. Hindi ba, gabi na talaga umuwi yun? Siguro inalingat na naman sa mga barkada yon. Kung saan-saan pa pumunta kaya nagabihan na. Humubo ka na nga, Lando. Nahihilo ko sa ginagawa mo eh. Palakad-lakad ka kasi. Hindi ka mamirmi lang. Nag-aalala lang naman kasi ako sa anak natin, Cora. Alam mo naman ang kwento ng lugar natin, di ba? Masyado nang nakatatakot dito. At baka bangkay na lang ng anak natin ang makita natin bukas. Ikaw, Lando, yung bibig mo ha. Kung ano-anong lumalabas dyan. Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin sa mga aswang na yan? Hindi ba't ikaw na rin mismo ang nagsabi sa akin at nanggaling pa mismo sa bibig mo na ang salitang hindi totoong mga aswang? Gawa-gawa lang yan ng mga taong may malawak na imahinasyon. O hindi kaya sa mga napapanood nila sa TV. Tapos sasabihin mo totoong aswang. Ay naku, Londo! Tigil-tigilan mo ko ha. Dito ka na tinubuan ng mapuputing buhok. At sa tagal ko na rin sa lugar na to, wala pa akong nakikitang kakaiba. Pwera na lang kung may makita talaga akong aswang. Ang dami mong sinabi. Sana nga makakita ka ng aswang. Dito ka lang sa bahay at sasalubungin ko lang si Diego sa daan. Mas mabuti nang nakasisiguro kaysa mawala ng anak. Inayos ko na ang itak at ang flashlight. Sakto naman na lalabas na ako ay pumasok na ang anak namin sa bahay. Medyo nagulat pa nga ako sa pagpasok niya, kaya't umupo na lamang ako sa upuan na yari sa kawayan. Inilagay ko na lamang sa lamesa ang itak at ang flashlight. Mano po, Itay? Pasensya na po kung ginabi na ako ng uwi. Meron lamang kaming tinapos na project kasama ng mga kagrupo ko. Nandiyan ka na pala, anak. Mabuti naman at nakauwi ka na. Dahil ito kasing tatay mo,
Kanina pa hindi mapakali sa inuupuan. Parang sinisilihan ng puwet. Nahihilo na nga ako sa ginagawa niyang pabalik-balik ng lakad sa harapan ko. Hindi ko tuloy natapos ang tinatahi ko. Sumakit na yung mga mata ko sa kanya. Mano po, Inay? Pasensya na po kayo. Huwag na po kayong mag-alala sa akin, Itay. Ligtas naman po akong umuwi sa bahay natin eh. Hindi nyo naman maaalis sa akin na mag-alala. Normal lang naman siguro ang mabahala kapag wala pang anak sa loob ng bahay. Sa susunod, magsabi ka kung gagabihin ka ng uwi. Para sa ganun, masundo kita. Masus! Ang sabihin mo kamo, natatakot ka na naman dahil baka kainin ng aswang si Diego. Kalalaki mong tao, takot ka? Hindi nga natatakot yung anak mo na umuwi ng mag-isa sa gitna ng kakahuyan. Kung gusto mong masigurado ang kaligtasan ng anak natin, ihatid sundo mo sa school. May tricycle naman tayo, hindi ba? Tama na po yan, Inay. Naiintindihan ko po si Itay. Hayaan nyo, hindi na po mauulit. May tricycle nga tayo, pero hindi naman makakatakbo. Sira ang gulong. Oh, siya, sige. Pumanhi ka na sa silid mo. Magpalit ka na ng damit, ha? Ihahanda ko ng hapunan natin. Ano pong ulam, Nay? Niluto ng nanay mo ang paborito nating sinigang na bangus. Kaya bilisan mo, gutom na si tatay eh. Nang umakyat si Diego sa ikalawang palapag ng bahay, ay pumasok ako sa kusina. Tinulungan ko ang aking asawa sa paghahanda ng hapunan. Maya-maya pa ay pumasok na si Diego. Nanalangin muna kami pagkatapos ay kumain na. Masaya kaming kumain ng pamilya ko. Busog na busog nga kami dahil sa masarap na nilutong ulam ng aking asawa. Nang matapos kaming kumain, hinugasan naman ni Diego ang mga pinggan. Iniwan na namin siya sa kusina. Sabay na kami ni Cora na pumunta sa sala ng aming bahay. Maya-maya pa ay sumunod na din sa amin si Diego. Umupo siya sa kabilang bakante ng upuan habang ako abala naman sa paglalagay ng tabako sa papel. Siya nga pala po, Itay. Mayroon po palang inihabilin sa akin si Ninong Kadyo. Ang sabi niya po kung pwede pong pumunta kayo sa bahay nila. Si Ninang Lisa daw po kasi kagabi pa sumasakit ang tiyan. Magpapagamot daw po sa inyo. Ganun ba? O sige, maaga tayong gigising bukas para puntahan ng ninang mo. Baka kung ano ng problema nun. Buntis pa naman siya. Baka ikaw mo nakakain lang yun ng pagkain na hindi siya natunawan. Kaya nagkaroon ng kabag sa tiyan. Di kasi nag-iingat si Mari. Si nanay talaga oh. Kung kabag po yun, Nay, magagamot po yun kaagad ng mga gamot na mabibili sa tindahan. Pero hindi daw po eh. Namimilipit daw po kasi sa sakit ng tiyan si Ninang. Huwag na nga kayong magtalo dyan. Bukas natin malalaman kung anong dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan niya. Akala ko ba titigil ka na sa panggagamot, Lando? Hayaan mo na ako, mahal ko. Gusto ko lang naman makatulong sa iba. Masaya ako sa ginagawa ko. Para na din kasing libangan ko ng panggagamot. Bahala ka nga dyan. O siya, mauna na ako sa inyong matulog. Masyado akong napagod sa araw na ito. Kayo na ang bahalang magsara ng tarangkahan sa labas. Sige, at ako naman ay may gagawin pa. Inihanda ko na agad ang mga kailangan at ang gagamitin ko sa paggagamot. Inilagay ko ang mga importanteng gamit ko sa paborito kong bag na lagi kong daladala. Ito kasi ang bag ng yumao kong ama. Sa tuwing dala ko ito, pakiramdam ko palagi kong kasama ang aking ama. Itay, kailan po ba kayo nagsimulang manggamot ng mga tao? Nung tumigil ako sa pag-aaral, anak, wala na rin kasing ibang pwedeng mapagkakitaan dito. Paano niyo po nalaman na isa kayong manggagamot? May kapangyarihan po bang albularyo katulad mo, Itay? Ang mga kagaya naming albularyo, Diego, walang kapangyarihan katulad ng iniisip mo. At saka yung lolo mo ang nakadiskubre na ang kagaya ko mayroong kakayanan maging isang albularyo. Dahil daw yun sa magaan ng mga kamay ko sa tuwing nagpapahilot siya sa akin kapag pagod siya galing sa bukid. Nakaguhit na sa palad ng taong tadhana natin, anak. Gusto ko pong maging kagaya niyo, Itay. Gusto ko din pong maranasan kung paano magpagaling ng taong may sakit. Diego, anak, pag-aaral na lang muna ang iyong isipin.
Kung ibibigay talaga ng Diyos ang kagustuhan mo, hintayin mo lang sa tamang panahon. Masyado ka pang bata para maging albularyo. Hindi mo pa kaya ang responsibilidad ng isang albularyo. Sige po, Itay. Naiintindihan ko naman po. Hayaan niyo po. Magsisikap akong mag-aral para sa inyo ni Nanay. Salamat anak. Dahil nauunawaan mo ako. Ayaw ko lang matulad ka sa akin na hindi nakapagtapos. Bukas nga pala, pagkatapos natin pumunta sa ninong mo, iaakit tayo sa kabilang bundok. Ano po gagawin natin doon? Kakaunti na lang kasi ang natitira sa mga halamang gamot ko eh. Kaya pupunta tayo dun bukas para mangalap ng sangkap. Sige po, Itay. Sasama po ako. Mauuna na pala po akong matulog. Dinadalaw na po kasi ako ng antok. O siya, sige. Magpahinga ka na. At ako na may mamaya pa matutulog. Matapos kong tumambay sa sala, ay nakaramdam na ako ng antok. Kaya naman pinatay ko na ang mga ilaw at umakyat sa taas para matulog na. Sinilip ko muna si Diego sa kanyang kwarto. Mahimbing na ang tulog niya. Inayos ko ang kanyang kumot at saka ko lumabas. Dumiretso na ako sa aming kwartong mag-asawa. Napapangiti na lang ako sa tuwing nakikita kong nakabukas ang bibig ni Cora at naghihilik pa. Tumabi ako sa kanya at niyakap siya hanggang sa makatulog na rin ako. Lando, kumising ka na. Mag-uumaga na oh. Abay nakahilata ka pa rin dyan. Mamaya na. Madilim pa sa labas. Inaantok pa ako eh. Anong madilim? Magbubukang liwayway na kaya? Nagsisipagtilao ka na nga yung mga manok. Kaya bumangon ka na. Anong oras ka ba natulog kagabi ha? At parang puyat na puyat ka. Siguro mag-aalas 11 na ako natulog. Eto na, babangon na ako. Huwag ka nang magalit. Kay aga-aga ang ingay mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Hoy, ano naman sa kanila kung nag-iingay ako? Mas malala pa nga sila Berto at Berta. Kung mag-away talagang maingay pa sa bunganga ko. Bumaba ka na at magkape. Tigil-tigilan mo nga yung bunganga mo. Oo nga pala, si Diego, gising na ba? Oo, maagang nagising yun. Hindi tulad ng tatay niya. Nakabaluktot pa rin sa higaan. Nasa taniman na siya kanina pa. Doon niya na tinapos ang pagkakape niya. Pupunta ako sa kanya at tutulungan ko siya sa pagdidilig at pag-aani ng gulay. Yung iba kasing gulay, nalalanta na. O siya sige, doon na lang tayo mag-agahan. Aayusin ko lang ang pagkain. Market day ngayon, tsak na mauubos na naman ang mga gulay natin. Wala na din kasi tayong stock ng kape at saka asukal. Paubos na rin ang iba pang kailangan natin. O paano? Mauna na ako sa iyo ha. Nang sa ganun marami kaming maani at hindi na tayo tanghaliin ang dating sa bayan. Mahirap sumingit mamaya. At teka nga pala, hindi ba't pupuntahan mo si Maring Lisa? Oo, mamaya bago tayo pumunta sa market. Dadaan tayo dun. Para isang way na lang. O siya sige, bilisan na natin. Kinuha ko ang malaking tiklis sa likod bahay namin. Tuwing market day kasi ay bumababa kami ng bayan para makapag-barter ng gulay at ng iba pang ibinibenta namin. Ito lang ang pinagkukuhaan namin ng panggastos sa araw-araw na pangangailangan namin. Hindi rin kasi malaki ang kita ko sa panggagamot. 50 pesos lang ang presyo ko kada isang taong magagamot ko. Minsan nga ay hindi pa ako nagpapabayad. Tinungo ko na ang taniman namin na medyo may kalayuan sa bahay namin. Mga ilang metro din ang layo. Naabutan ko ang anak ko na nakaupo, nagpupunas ng kanyang pawis. Anak, marami ba tayo ngayong maibebentang gulay? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko po, Itay, marami tayong mabebentang gulay ngayon. Di katulad nung nakaraan. Kakaunti dahil marami po kasing peste sa gulayan natin. Mabuti nga po ngayon walang mga peste na sumira ng bunga ng mga tanim natin. Nung nakaraan kasi, wala tayong pambili ng mga pesticide. Hayaan mo mamaya, kapag may sobrang pera ay bibili tayo. Nakakatuwang pagmasdan ng mga bunga nila. Ang tataba.
Tingnan mo ang mga bunga ng kamatis, Diego. Sakto lang ang pagkakahinog niya. Oo nga po, Itay. Tiyak po akong mauubos po lahat ng gulay natin. Kasi bagong ani to at fresh pa. Hindi katulad sa ibang nagtitinda. Yung gulay po nila ay lanta na. Oo nga eh. Halika na. Mag-harvest na tayo at mamaya andyan na nanay mo. Alam mo naman yun. Magbubunga nga pa. Speaking of nanay, paparating na po siya. Aba, umi-English ka na ha? Practice lang po, Itay. Practice lang po yun kung marunong. Pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo, anak. Mas marami ka pang matututunan. Nay! Andito po kami ni Itay! Huwag ka na nga sumigaw. Nakikita tayo ng nanay mo. Hoy, Cora! Nandito kami. Marami tayong gulay na maibebenta. Si tatay talaga oh. Ang sabi, huwag akong sumigaw. Pero sumigaw ka din eh. Sige po, ikaw po muna dito, Tay. Tutulungan ko lang si nanay sa mga dala niya. Mukhang nahihirapan po eh. Ang dami naman kasing bitbit ni nanay na gamit. Puro pagkain naman siguro yun. Takot talagang magutom eh. Sige, puntahan mo na siya. Ako na dito. Konti na lang naman din ang pipitasin. Sige po, Itay. Natapos na ang ginawa ko. Sakto naman na dumating ang anak ko. Kakain na daw kami, kaya sabay na kaming pumunta sa kubo. Agad din naming natapos ang pagkain namin dahil naghahabol kami ng oras. Wala na ba tayong nakalimutan na dadalhin? Wala na po, Inay. Nasa tricycle na po lahat. Mabuti nga't pinahiram tayo ni Berto ng tricycle niya. Kaya mamaya, Lando, ha? Huwag mong kalilimutan, bilhan mo ng gulong yung tricycle natin para hindi na tayo nanghihiram. Tara na, umalis na tayo. Malayo-layo pang biyahe natin. Gagabihin na tayo mamaya sa pag-uwi. Ay, ang lubak pa din ng daanan. Akala ko ba ipinapaayos na ito ni Kapitan? Baka wala pang pondo ang barangay kaya hindi pa na ipapaayos. Dadaan muna tayo sa bahay nila paring Kadyo. Oo nga, may ibibigay din ako kay Kumaring Lisa. Saging at saka mga gulay. Maganda yun sa nagbubuntis. Pagkagaling nga nila sa bayan, sama-sama pa rin silang mag-anak na nagpunta sa kanilang kumare na si Lisa. Nandito na tayo. Tao po. Paring Kadyo. Nandiyan ka ba? Tao po. Yuhu! Pare! Kumpare! Kanina pa ba kayo dyan? Naku, pasensya na. Nakatulog ako. Halika, pasok na kayo para makapagkape tayo. Naku, Mare, busog pa kami. Salamat na lang sa kape. Huwag kang puro tulog, Mare. Baka mahirapan ka niyan sa panganganak mo eh. Exercise din minsan. Oh, eto nga pala. Mga gulay at saging para sa'yo. Ba, ang laki-laki na ng tiyan mo ah. Kailan ba ang kabuwanan mo? Salamat sa mga gulay, Mare. Unang linggo ng buwan ng Marso, Mare, manganganak na ako. Nahihirapan na nga akong tumayo at maglakad dahil ang bigat. Ikaw lang ba mag-isa dito, Mare? Si pare, asan nga pala? Nako, maagang umalis ang kumpare mo. Nasa barangay hall. Sayang din naman kasi ang kikitain, pare. Kaya mag-isa lang ako dito. Sabagay. Oo nga pala. Nabanggit ni Diego ang tungkol sa pananakit ng tiyan mo. Ano bang kinain mo at sumakit? Maayos na ba ang tiyan mo? Medyo okay naman. Basta natatandaan ko lang, bumili ako sa tindahan ni Aling Bebang. Tapos may nakasalubong akong isang dalaga. Nagkakwentuhan pa nga kami kahit hindi kami magkakilala. Mukhang mabait naman siya. Tapos, yung pag-uwi ko bandang 6:00 ng hapon, sumakit na ang tiyan ko. Parang hinihiwa sa sakit at hinahalukay sa loob. Tapos nawawala. Bumabalik lang ang sakit mga bandang 12:00 ng gabi. Alam ko na kung bakit sumasakit ang tiyan mo. Inaaswang ang anak mo, Lisa. Kaya mag-iingat ka palagi kapag lalabas ka ng bahay. Masyadong mabango sa pang-amoy nila ang sanggol na nasa loob ng tiyan mo. Yung sinasabi mo na dalaga, may kutob ako.
Siya ang may gawa. Sa susunod na magkita kayo, umiwas ka na. Akin ang tiyan mo, gagamutin ko. Hindi pa nagkukwento si Maring Lisa ay alam ko na agad ang sasabihin niya. Kinuha ko ang langis at hinawakan yun. Inilagay ko din sa aking kamay at sa tiyan niya. Nasa pagitan namin ng langis ko. Habang inuorasyonan ko siya ay umiikot naman ang langis. Tanda yun na nawawala ng orasyon na ibinigay ng babae para sumakit ang tiyan ni Lisa. Ibinalik ko sa babae ang ginawa niyang yun kay Maring Lisa para malaman niya at hindi na ito gambalain ulit. Malalaman kasi ng sumalbahe kay Mare na may nag-aalaga sa kanya kaya hindi niya pwedeng paglaruan pa. Hindi nasasakit ang tiyan mo. Ito ang langis. Palagi mo yung ihaplas sa tiyan mo, lalo na kapag matutulog ka sa gabi. At wag na wag kang magsusuot ng kulay pulang damit dahil nakikita nila ang bata sa loob ng sinapupunan mo. Mas malinaw sa mga mata nila ang bata kapag nagsusuot ng kulay pula ang mga buntis. Parang itong salamin nila sa loob ng tiyan. Salamat pare. Susundin ko ang mga binili mo. Makakatulog na din ako ng maayos sa gabi. Walang anuman, Mare. O paano? Hindi na kami magtatagal. Ikumusta mo na lang ako kay pare. Aalis na kami. Mag-iingat ka. Aalis na kami, Mare. Sige. Salamat dito sa mga gulay. Ingat sa biyahe. Bye po, Ninang! Makalipas ang ilang araw, ay muli kaming nagtungo sa bayan. Sa bukana pa lang ng palengke, ay marami na agad ang sumalubong sa amin. Kilala na kasi kami dito ng mga tao na nagbabagsak ng mga sariwang gulay. Oh, gulay kayo dyan! Gulay kayo dyan! Bili na kayo ng gulay namin, bagong kuha lang ito. Bili na kayo. Mura lang ang presyo dito, sige na! Ang daming tao. Tingnan mo, Cora. Di ba si Delia yun? Aba, mukhang nakabingwit ng malaking isda. Oo nga no, siguro ginayuma lang niya yan. Sinong papatol sa kanya? Ang tanda na niya. Ay, kawawang foreigner. Nabiktima na naman ni Delia. Ay naku mga tao ngayon oo. Gusto lagi nakahiga sa salapi. Baka hindi niya naman ginayuma. Tsaka may asim pa yan si Delia. Maganda pa rin ang itsura kahit may edad na. Maganda pa nga sa'yo. Anong maganda pa sa akin? Huwag mong sabihin nagagandahan ka kay Delia. Kaya siguro lagi kang sumasama sa akin dito dahil pinagpapantasyahan mo si Delia. Hoy Lando ha, umayos-ayos ka. Ito naman, hindi na mabiro. Ikaw lang ang mahal ko. Nag-iisa ka lang sa buhay ko, Cora. Mas maganda ka pa kay Delia. Hoy ikaw umayos ka. Huwag ko lang malaman-laman na may pagtingin ka sa Delia na yan, makikita mo talaga. Ako, kakalbuhin kita at tatanggalin ko yung bayag mo. Subukan mo lang talaga. Kamamaya niya nabuntis si Delia tapos ikaw pa lang tatay. Hindi ko ma-imagine ang kalalabasan. Ay, magtinda ka na nga. Baka pagbuhulin ko kay Johnny Delia Makita mo, magtrabaho ka na. Hala, nagselos na. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Cora. Menopause na yata yan si Delia Wala nang pag-asa yan. Lumayas ka na, Lando ha. Hanapin mo na lang si Zego at magpatulong ka sa kanya. Mamili na kayo ng mga kailangan sa bahay. Oh, ayan ang listahan. Ibalik mo sa akin ang sukli. Siya sige na, layas na. At hindi pa nauubos ang gulay natin. Bibisitin mo pa ako Akin na lang ang barya. Ibibili ko ng sigarilyo. Huwag mong ubusin. Sinasabi ko sa Lando ha. Oo na. Naglakad-lakad ako para hanapin ang aking anak. Maya-maya ay nakita ko na rin siya at inaya ko ng mamili. Naglibot-libot kami ni Diego sa pamilihan hanggang sa mahagip ng mata ko ang isang babae. Agaw pansin kasi ang kasuotan niya na puro kulay itim. Parang namatayan at may balot din ang kanyang ulo ng itim na tela. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa akin. Tay, kanina ko pa po kayo tinatawag pero hindi niyo po ako naririnig.
Sino pong tinitingnan nyo dyan? Ah, wala anak. Meron lang akong nakita na kakilala ko. Lalapitan ko sana, kaso umalis na. Okay na ba lahat ng pinamili natin? Opo, Itay. Tapos na po. Tara na po, puntahan na natin si nanay. Bumalik kami sa pwesto ni Cora. Nakita ko siyang kumakain ng banana Q at may hawak pang palamig na inumin. Nakita kong ubos na rin ang mga gulay naming tinda. Makakauwi na rin kami ng maaga. Ba't ang tagal nyo? Marami po kasing tao sa loob, Nay. Siksikan nga po eh. Buti na lang nakasingit kami ni Itay. Ang dali lang naubos ng mga gulay natin na isang tiklis. Mabuti yan, makakauwi tayo na maaga. Oo nga eh. Dinagsa kanina ng mga tao ang gulay natin, kaya naubos agad. Abay kulang pa nga yung dinala natin. Marami pa rin yung naghahanap. Oh, magmerienda na muna kayong dalawa. Abay ang init-init ng panahon, kaya masarap uminom ng malamig. Di bale, bumili na rin ako ng mga pantanim na gulay. Magpaparami tayo ng tanim ngayon dahil pagkatapos ng init, sunod-sunod na naman ang mga pag-ulan. O edi paano? Mauna na akong umuwi sa inyo para makapagluto na ako ng hapunan mamaya. Sasakay na lang ako ng jeep ha? May pupuntahan pa kayo, hindi ba? Ikaw ang bahala. Mauna ka na sa bahay para mapakain mo na rin ang mga alagang hayop natin. Sa kantina lang kami kakain ni Diego ngayon. O sige. Mag-iingat kayo mamaya pag uwi. Hindi na ako kakain dahil busog pa ako. O sige na, maiwan ko na kayo. Sige po, Inay. Ingat po kayo sa pag-uwi. Pumunta kami sa kantin ni Aling Bebang. Dito kami palaging kumakain sa kantin niya. Suki na nga niya kami. Dahil masarap ang luto niya at marami rin magbigay ng takal. Kilala na namin si Aling Bebang. Malinis siyang magtrabaho at mabilis ang serbisyo. Pagkatapos naming umorder ay naghanap na kami ng mauupuan. Nang dinala na sa amin ang pagkain ay nagsimula na kaming kumain ng anak ko. Sa hindi inaasahan ay hindi ko maiwasang makinig sa kwento ng katabi namin na kumakain din. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nawawala nilang mga alagang hayop at ang iba naman ay natatagpo ang patay na mukhang nilapa ng mabangis na hayop. Pero nagtataka lang ako sa kwento ng lalaki. Wala na raw dugo ang mga hayop nang makita nila ito. Wala na rin ang mga ulo, wakwak ang katawan at tanging lamang loob lamang ang kinuha. Nakaramdam ako ng kaba. Imposible kasing asong may gawa nun. Base sa pagkalarawan nila sa mga patay na hayop ay hindi gagawin yun ng ordinaryong hayop lang. Bigla ko tuloy naisip na baka may aswang sa lugar namin. Kasi yun lang naman talaga ang gagawa ng ganung bagay. Umalis na kami ni Diego at nakapagbayad na kami. Narating namin ang bundok na pinagkukuhaan namin ng mga halamang gamot. Huwag ka lang lalayo sa tabi ko, anak. Magmadali lang tayo sa paghahanap ng mga halamang gamot. Sige po, Itay. Sa likod nyo lang po ako. Tay, paano nga po pala nagkaroon ng mga aswang sa mundo? Oh, bakit bigla namang yan ang tanong mo? Kasi po, yung usapan kanina sa kantin ni Aling Bebang. Sabi na, nakikinig ka rin doon. Di ba, Tay? Hindi naman po yun gagawin ng mga hayop lang. Paano po kung aswang yun? Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko masasagot yan dahil hindi naman ako Diyos. Tanging Diyos lang ang makakasagot ng mga tanong mo dahil siya ang lumikha ng lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi po kasi naituro sa amin ang tungkol sa mga aswang. Nilikha ng Diyos ang mundo, anak. Mayroon din siyang nilikha na kung tawagin natin ay mga taong dilim at taong liwanag. Sino po sila? Bakit sila tinawag na ganun? Ang taong liwanag ay tayo, anak. Ang mga taong dilim naman, sila yung mga taong gumagawa ng mga kakaibang bagay na may kinalaman sa kapangyarihang dilim. Narinig ko nung bata pa ako, kwentuhan ng mga matatanda. Ang mundo raw nila ay hindi sinisikatan ng araw. Parang binabaliktad lang, nakikita nila tayo, pero sila hindi natin nakikita.
Pagsapit ng gabi, di ba dun lang tayo nakakapagpahinga? Yun din ang oras nila para gumala. Sa araw naman, sila ay tahimik lang. Dun sa lugar nila at tayo naman ang gagala. Ganun po ba? Yung sa aswang tay, nilikha din ba sila? Mga tao din sila kagaya natin, Diego. Ang pagiging aswang ay hindi isang talento. Sa madaling salita, ang pagiging aswang ay isang sakit na hindi malaman kung saan nagmula. Siguro ay nung kapanahunan pa nagsinaunang tao nagkaroon ng aswang. Tapos meron silang tinatawag na salinlahi kung saan kapag namatay yung isa, dapat ay may magmamana ng pagiging aswang. Kaya sila hindi mawala-wala. May kakaiba at nakatatakot na katangian ng isang aswang anak. Kaya mag-ingat ka palagi. Kayang-kaya nilang magkunwaring isang hayop, tulad ng ibon o baboy, para makapanlin lang sila ng tao. Nakakatakot naman po pala itay ang mga katulad nila. Ano pong mabisang panangga sa kanila? Palagi mo lang tatandaan, may Diyos tayo, anak. Siya lang ang mas may kapangyarihan sa lahat at lagi kang mananalangin kung saan ka man pupunta. Halika na, umuwi na tayo at maggagabi na. Nakuha na natin ang mga kailangan nating halamang gamot. Inabot na kami ng gabi sa daan. Tanging mga huni ng mga hayop na lang ang maririnig. Buti na lang, may mga ilaw sa labas ng bahay ng mga nadadaanan namin. Pagdating naman sa dulo, ay wala nang gaanong bahay. Malayo ang agwat nito, tapos ay wala pang ilaw sa bawat kanto. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan. Naramdaman ko rin na pumapatak na ang ulan. May nakita ako sa side mirror na isang malaking aso na sumusunod sa amin. Kulay itim yun. Kumakahol na rin ang mga asong kalye. Nag-iingay sila ng sabay-sabay. Nakaramdam ako ng kakaiba. Binilisan ko ang pagpihit sa manibela para bumilis ang takbo ng tricycle. Pero napansin ko na ang hayop na sumusunod sa amin ay bumilis din ang takbo. Naalala ko ang buntot pagi ko. Kaya naman kinuha ko yun at isinabit ko yun sa bulsa ng trapal sa likod ng tricycle. Muli kong sinulyapan sa salamin ng aso. Lumihis na ito ng daan, papunta sa masukal na damo. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong umalis ang asong yun. Maya-maya pa ay narating na namin ang bahay. Nakita ko si Cora na nakatayo sa bahay at nakapayong. Mukhang hinihintay na kami. Kala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Ginabi na kayo ng uwi. Natagalan kami sa pangangalap ng halamang gamot, kaya kami ginabi. Mano po, inay? Ipapasok ko lang po ang mga pinamili namin. O sige, ilagay mo na lang dyan sa gilid. Ako nang bahala mamaya dyan. Pumasok na tayo sa loob. Malamig na dito. Uulan pa yata ng malakas. Kumain na kayong dalawa ni Diego sa kusina. Nauna na akong kumain dahil gutom na ako sa kahihintay sa inyo. Aakit na ako sa taas ha. Tutupiin ko pa yung mga damit natin. Magpapahinga na ako. Busog pa naman ako. Napagod ako. Masarap matulog dahil maulan. Bahala ka. E di kung gutumin ka, bumaba ka na lang mamaya. Halika na. Sabay na tayong umakyat sa itaas. Sinilip ko si Diego sa kwarto niya. Nakadapa ito habang natutulog. Sinigurado kong nakalak ang mga bintana at saka naisipan kong pumunta sa kwarto namin para magpahinga. Abala naman si Cora sa pagtutupi ng mga damit namin. Lando, naisip ko lang, magbakasyon kaya tayo sa probinsya namin. Matagal na din kasi tayong hindi nakakabisita sa iba kong kamag-anak doon. Sige, kung yan ang gusto mo. Pag wala nang pasok si Diego, pupunta tayo sa lugar mo. Matutulog na ako, Cora. Inaantok na ako. Mahimbing na akong natutulog nang makaramdam ako ng uhaw. Kaya naman bumangon ako at papikit-pikit pa akong tumayo. Lumabas ako ng kwarto at bumaba sa kusina. Nagsalin ako ng tubig sa baso at ininom ko yun.
Babalik na sana ako sa itaas nang may marinig akong ingay sa mga hayop sa labas. Kumakahol ang mga aso at yung iba naman ay umaalulong pa. Ang manok naman ay kanya-kanyang putak. Kinuha ko ang isa kong reserba ng flashlight at lumabas ako ng bahay. Inilawan ko ang paligid. Meron akong narinig na pagaspas sa itaas. Animoy lumilipad na malaking ibon. Hinanap ko yon. Pero pag flashlight ko ay lumipad na papalayo ang isang malaking ibon na kulay itim. Sa di kalayuan ay may nakita akong mga matang kulay pula na nakatingin sa akin. Bigla itong nawala, kaya naman pumasok na ako sa loob. Nandito sa lugar namin ang aswang. Hindi ako nakatulog pa ng mga oras na yun. Hinintay ko na lamang na mag-umaga na. Ako nang nagluto ng agahan namin. Pinakain ko na rin ang alaga naming hayop. Habang nagpapakain ako ng mga hayop, ay dumaan ang kaibigan kong si Pedro. Sinabi niya mga magaganap sa barangay namin. Kaya pagising ni Cora ay sinabi ko yun agad sa kanya. Magandang umaga, mahal ko. Aba, himala. Ang aga nagising mo, ah. Nahihiya na kasi ako sa'yo. Kasi palagi na lang ikaw ang gumagawa ng lahat ng gawain sa umaga. Mamaya pala, may magaganap na pagpupulong sa plaza. Maaga pa ang iikot ng mga tanod sa lugar natin. Walang problema sa akin yun, Lando. Babae ako kaya natural, maaga ako dapat na gumising. Teka, bakit nagpapatawag ng pagpupulong si Kap? Hindi na nabanggit ni Pedro kung anong dahilan ng pagpupulong. Basta, pumunta na lang tayo mamaya. Nay, Tay, papasok na po ako sa school. Sige anak, mag-aral ng mabuti ha. Pero wag sa bote. Si nanay talaga oh. Siyempre po magiging future engineer kaya ako. Bye po, palis na po ako. Mag-iingat ka. Huwag kang magpapagabi sa pag-uwi mamaya. Opo, Itay. Makalipas ang ilang oras, ay pumunta na kaming mag-asawa sa plaza. Marami na ang naroroon hanggang sa magsalita na si Kap. Sinabi niya ang nangyari sa mga manok ni Gloria. Halos walang natira sa mga alaga niya dahil kinain daw ng malaking asong kulay itim. Kaya naman nakikiusap si Kap na itali daw ang lahat ng alagang hayop, mapagabi man o araw. Ano ba naman yan? Mag-aalaga ng aso tapos hindi naman pakakainin. Perwisyo talaga yan. Cora, sa tingin mo, aso ba talaga ang may gawa nun sa mga hayop? Ano bang ibig mong sabihin, Lando? Kasi Cora, kung iisipin natin, kung aso ang kumain sa mga manok, dapat hindi sila nagtitira ng katawan. At saka, hindi naman mapili ang aso kung saang parte niya kakainin ng manok. Hindi kaya may iba pang hayop ang kumain sa mga manok? Oo nga no. Para isipan yun, anong klaseng hayop ang lumapa sa mga manok? Nag-ingay ang mga tao. Kanya-kanya sila ng mga komento tungkol sa nangyari. Samantalang ako naman ay hindi mapakali. Sinilip ko ang dala kong langis sa aking bag. Nakita kong kumukulo ito. Nagulat ako. Isa lang kasi ang palatandaan ang itinuturo ng aking ama na kapag kumulo raw ang langis, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Iginala ko ang aking paningin at nakita ko ang isang babae na nakaitim na damit sa di kalayuan. Kapareho nung nakita ko nung nasa palengke. Bigla itong tumingin sa gawi ko. Nilabanan ko ang matalim niyang tingin sa akin. Nakita ko kung paano siya ngumisi bago tumalikod at umalis. May kutob akong siya ang salarin sa mga nangyayari sa alagang hayop sa lugar namin. Umuwi na kami ni Cora matapos ang pagpupulong. Sana naman hindi makarating dito sa atin ang aso, yung kumakain ng mga manok. Madami pa naman tayong alaga. Nakakulong naman ang mga manok natin sa kulungan, Cora. Ang mas mabuti dyan, bantayan kung anong klaseng hayop ang kumakain ng ganun sa mga manok. Ay, mas mainam nga yun.
Pagluto kaya tayo ng manok, Lando. Matagal na akong hindi nakakaulam ng tinolang manok. Mabuti na yung tayo yung kumain sa alaga natin, kesa naman yung aso. Sige, kukuha ako ng manok sa kulungan. Ihanda mo na lang ang mainit na tubig at mga sangkap sa pagluluto. Ako na rin ang magluluto. O siya, sige. Alam ko naman na masarap kang magluto ng tinolang manok eh. Paborito ko kaya yung tinola mo. Ay nako Cora, binola mo pa ako. Kukuha na ako ng manok. Kumuha ako ng isang tandang na manok at sinimulang katayin. Masaya kaming nagluluto ni Cora. Nang matapos ay kumain na rin kami. Sarap na sarap sa luto ko si Cora. Papikit-pikit pa nga siya dahil masarap daw. Natapos ang aming pagkain. Nagtulungan pa kaming dalawa na maghugas ng pinggan. Kinahapunan ay dumating na rin ang anak namin galing eskwelahan. Nandito na po ako. Mabuti at hindi ka ginawi sa pag-uwi. Wala po kasi kaming pasok sa huling subject, Itay. Meron pong meeting ang mga teacher. Ganon ba? Mabuti na rin yun. Magpalit ka na ng damit sa itaas. Sige po, Itay. Ang inay nga po pala, nasaan? Nasa likod. Naglilinis ng kulungan ng mga hayop. Tutulungan ko muna nga pala ang nanay mo. Sige po, Itay. Magpapalit po muna ako ng damit pagkatapos ay tutulong din po ako sa inyo. Tumayo ako at pagkatapos ay pinuntahan ko ng aking asawa sa likod bahay. Ako na magbubuhat ng tubig, mahal. Ilagay mo na lang dyan sa gilid. Wawalisin ko pa yung dumi ng mga baboy at manok. Sige. Ako na ang magpapausok para hindi lamukin ng mga baboy. Oo nga no, tingnan mo ang mga balat nila. Halos tagtad na ng kagat ng lamok. Tutulungan ko na po kayo magwalis ng mga dumi, Inay. Salamat anak. Doon ka magsimula sa kabilang dulo. Ang lulusog po ng mga alaga natin, Inay. Malaking pera po yan kapag ibinenta natin. Kaya nga anak, malaking tulong ang mga hayop na to sa tao. Matrabaho nga lang sa pag-aalaga sa kanila. Konting tiyaga lang sa pag-aalaga at talagang makikita mo ang pinaghirapan mo. Buti na lang at masipag ang nanay mo sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang swerte ko po sa inyo kasi kayo ang mga magulang ko. Kapag may maganda na po akong trabaho, hindi nyo na po kailangan magbanat ng buto. Ako naman po ang tutulong sa inyo. Magiging donya at don po kayo. Ano ka ba naman anak? Swerte din kami dahil nagkaroon kami ng anak na kagaya mo. Gwapo na, masipag pa at saka mabait. O hindi ba? Hindi na kami lugi doon. Abay syempre, gwapo talagang anak natin. Kanino pa magmamana? Eh di sa gwapo din na tatay. Saan banda ng gwapo dyan sa mukha mo? Wala naman. Niloloko mo lang ang sarili mo, Lando. Talaga ba? Hindi ba sabi mo noon sa akin, gwapo ako? Kaya nga na-inlove ka sa akin noon eh. Abay noon yun. Noong binata ka pa. Iba na ngayon. Di inamin mo rin na gwapo ako. Hindi na mababagong itsura ko. Ang gwapo ay mananatiling gwapo. Ayos yan, Tay. Nakakatuwa po kayong pagmasdan, Inay. Kaya nga, kung mag-aasawa ka, katulad sana ng nanay mo. Kahit parang machine gun ang bunganga, magandang pag-uugali. Hoy, narinig ko yun. Opo, Itay. Hahanapin ko po ang kagaya ni Inay. Huwag mong hanapin. Darating ang para sa iyo, anak. At isa pa, hindi nahahanap ang pag-uugali ng isang tao. Nakikita ito sa mga kilos at pakikisalamuha. Sige po, Itay. Pasok na po tayo sa loob. Gabi na po. Saka tapos na tayo sa gawain natin dito. Anak, pwede mo bang hilutin ang aking binti? Namamanhid kasi. Sinyalis na yan na senior citizen ka na, Cora. Okay na yon. Para naman makatanggap ako ng pera galing sa gobyerno. Di may pera ako, ikaw wala. San po bandang namamanhid? Diyan sa binti ko anak. Oh, yan. Idiin mo ng konti. Ay, siya nga pala anak. Kumusta naman pala yung pag-aaral mo? Hindi ka ba nagpapabaya? Maayos naman po, Inay. Mataas po ang mga grades ko. Mabuti naman kung ganon.
Magsipag ka sa pag-aaral anak ha, para naman hindi kami mahirapan. At ganun ka rin kapag nagkaroon ka na ng pamilya. Opo, inay. Susundin ko po lahat ng bilin niyo ni itay. Oh, tama na yan. Medyo nawala na rin ang pamamanhid. Pupunta na muna ako sa bahay palikuran. Abay, puputok na ang pantog ko. Maya-maya pa'y napatayo kami ng anak ko dahil narinig namin ang pagsigaw ni Cora sa labas. Kaya dali-dali kong kinuha ang itak ko na kumikintab pa. Naabutan namin si Cora na nakaupo sa lupa, nakatulala at nanginginig sa takot. Agad ko naman siyang nilapitan at hinawakan ng balikat. Cora, ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Itay, nanginginig po si inay. Cora, magsalita ka! May masakit ba sa'yo? May nakita ko, Lando. Isang babae, mahaba ang buhok, mahaba yung mga kuko. Anong klaseng nilalang yun? Saan mo nakita? Saan siya pumunta? Doon, sa may kakahuyan, Lando. Dito lang kayo ng nanay mo, Diego. Pumasok na kayo sa loob at huwag kayong lalabas. Diego, kunin mo ang buntot pagi sa tricycle. Opo, itay. Lando, saan mo balak pumunta? Ito na po, itay. Ang buntot pagi. Sige, doon na kayo sa loob ng bahay. Saan ka pupunta? Lando! Lando, bumalik ka dito! Lando! Hindi ko na pinansin ang pagtawag ni Cora sa akin. Ang mahalaga ay mahuli kong sinumang tinutukoy ni Cora. Nakarating ako sa may kakahuyan. Nakarinig ako ng kaluskos sa paligid. Sa isang madamong parte, gumagalaw ang mga dahon roon. Isang malaking ibon ang nakita kong gustong lumipad. Pero hindi siya makaalis. Dali-dali kong nilapitan nang makita kong namumula ang mga mata nito. Kaagad kong hinagupit ng buntot pagi. Alam kong hindi ito ordinaryong aswang lang. Nagalit ang ibon at gusto akong tukain. Pero umatras ako para hindi niya ako maabot. Panay ang hagupit ko sa kanya ng buntot pagi. Hanggang sa nakita kong nanghihina na siya. Maya-maya ay nag-anyong tao na siya. Mahaba ang mga kuko niya at naglalaway ng malapot. Magulo at buhaghag ang buhok at halos tumakip na sa kanyang mukha. Aswang! Aswang! Sabi ko na, aswang ka! Tama ako! Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin, Lando. Babalikan ko ang pamilya mo dahil binigyan mo ako ng sugat. Sinaktan mo ko. Nararapat lang sa'yo ang sugat na yan. Subukan mong galawin ang pamilya ko. Mabuti pa, umalis ka na dito sa lugar namin. Huwag ka dito mag-aasik ng lagim. Bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Aalis lang ako kung masisingil na kita. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin, babalik ako. Babalikan kita. Hihintayin kong pagbabalik mo. Sisiguraduhin kong magsisisi ka kung bakit bumalik ka pa. Agad na tumakbo ang babaeng aswang papasok sa kakahuyan. Sinundan ko pa siya ng hagupit ng aking latigo. Pero mabilis siyang nakatakas sa akin. Maliksi pa rin ang kilos niya kahit may mga latay na siya. Nang hindi ko na siya mahabol ay bumalik na ako sa aming bahay. Nakita mo ba? Hindi ko na naabutan pa. Matulog na kayo. Diego, doon ka na lang matulog sa kwarto ng nanay mo. Dito ako sa ibaba matutulog. Baka bumalik yun. Tapatin mo nga ako, Lando. Aswang ba ang nakita ko kanina? Oo, Cora. Aswang nga ang nakita mo. Kaya mag-iingat tayo. Totoo nga po ang aswang. Ay, Diyos ko. Ano bang nangyayari sa mundo? Halika na, Diego. Sa itaas na tayo. Kinabukasan, maraming kapitbahay ang nagrireklamo dahil marami na naman sa mga alaga nila ang napatay ng mabangis na hayop. Tuwing gabi ang pag-atake ng aswang, sinasakto niyang tulog ng mga tao.
Saka siya pumupunta sa mga hayop para lapain ang mga ito. Nung una ay hayop pa lang ang pinupuntirya niya. Ngunit ngayon ay may bata na. Hanggang sa nabalitaan namin na nawawala ang anak ni Telia na si Nena. Magtatatlong araw na raw ay hindi pa ito nakakauwi. Hanggang sa may makakita ng katawan ng bata sa gitna ng kakahuyan. Bangkay na ito at wala ng lamang loob. Naging banta sa lugar namin ang nangyari. Nag-iingat na rin ang lahat. Sa tuwing sasapit na ang gabi ay wala nang mga bata sa labas. Nag-iimbestiga na rin ang mga kinauukulan dahil sa mga nangyayari. Pero wala silang makitang dahilan at hindi pa nila mahuli ang gumagawa ng nakakatakot na pagpatay. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari sa lugar namin. Umatake ang mga aswang. Akala ko'y nag-iisa lamang yung babae. Pero may mga kasama pala siya. Napuno ng tahulan ng mga aso ang paligid. Nagkagulong mga alaga naming aso na para bang may kung anong nakikita. Sumilip ako sa bintana. May nakita akong isang lalaking papalapit sa bahay. Aligaga ito at tila ba may hinahanap. Cora, magtago kayo sa ilalim ng kama. Bumalik sila. Nagsisimula na silang maghasik ng lagim. Lando, natatakot ako. Hindi makatutulong sa yung takot mo, Cora. Sige na, magtago na kayo. Hindi ako papayag na isa sa inyo'y masaktan. Saan ka pupunta? Haharapin ko sila, Cora. Hindi nila ako masasaktan. Magtiwala ka lang. Mag-iingat po kayo, Itay. Lumabas ako ng bahay. Wala akong ginawang ingay sa paglalakad at kilos. Nagtago ako sa mga bulaklak. Nagkaroon ako ng pagkakataon na atakihin ang lalaking aswang. Wala akong sinayang na oras. Pinaghahampas ko ang lalaki ng buntot pagi kong dala. Puro sugat ang katawan niya at sumisigaw sa sakit. Hinugot ko ang aking itak na nakasukbit sa aking baywang. Nang itatara ko ng itak sa aswang ay narinig ko ang batang sumisigaw. Napatingin ako doon at yun ang sinamantala ng aswang. Naitulak niya ako at natumba ko sa lupa. Pagtingin ko sa aswang ay tumatakbo na siyang papalayo. Sa inis ko ay binato ko sa kanya ang itak. Natamaan siya sa binti. Napahinto siya sa pagtakbo para bunutin ng itak na nakabaon sa binti niya. Umaangil pa ito sa akin bago tuluyang tumakas. Tumayo naman ako para kunin ang itak at saka itinuon ang atensyon sa batang sumisigaw. Nakita kong hinahabol siya ng aswang. Nakilala ko ang bata. Anak din ng kabaryo namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang tumalo ng aswang upang hablutin si Nena. Dali-dali akong tumakbo at iwinasiwas ang buntot pagi sa aswang. Galit na galit ang aswang sa ginawa ko. Binitiwan niya ang bata at hinarap ako. Sinamantalayo ng bata para makatakas. Hinarap ko naman ang aswang bago pa niya sundan ang batang tumatakas. Sinugod ako ng aswang. Nagpalitan kami ng suntok. May ilang tira siya na naiiwasan ko. Pero minsan ay natatamaan ako. Sinakal niya ako gamit ang mahaba niyang dila. Agad ko namang binunot ng kutsilyo ko sa baywang at pinutol ang dila niya. Umatungal siya ng malakas dahil sa pagkaputol ng dila niya. Lalong nagalit sa akin ang aswang. Nang susugod siya uli, ay iwinasiwas ko naman ang buntot pagi. Napapalayo siya dahil sa takot. Maya-maya ay narinig ko si Cora na tinatawag ako. Pinapapasok niya ako sa loob ng bahay. Sinabi niyang huwag ko na raw labanan ng aswang dahil delikado. Nang tingnan ko siya para sawayin, ay nakita kong merong aswang sa likuran niya. Yung babaeng aswang na nakasagupa ko sa kakahuyan. Bumalik nga siya. Itinaas ng aswang ang kamay niya upang saktan ang asawa ko. Mabilis akong tumakbo para saklolohan ang asawa ko. Pagkalapit ay dali-dali kong hinilang braso niya. Kaya ako tinamaan ng kalmot ng aswang.
Umagos pababa ang dugo ko mula sa dibdib dahil may sugat itong mahaba dahil sa kalmot ng aswang. Lando, may sugat ka! Ay, Diyos ko! Tulungan niyo kami! Ikaw yung babaeng nakita ko! Hayop ka! Ang sama-sama mo! Isa kang aswang! Halimaw! Wala ito, Cora. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Magtago kayo sa loob ng bahay. Sa lugar na hindi nila makikita. Lalabanan ko ang mga aswang at sisiguraduhin kong hindi nila kayo masasaktan. Itay, hindi ka namin iiwan dito ng mag-isa. Sumama ka na po sa amin, Inay. May sugat ka na po. Ang sweet naman. Walang makakatakas ni isa sa inyo ngayong gabi. Mamamatay kayong lahat. Huwag kang umiyak, Diego. Tatagan mo ang loob mo. Matatapos din to. Kasama natin ang Diyos sa laban na ito. Kung ayaw niyong magtago, kumuha kayo ng panlaban sa loob ng bahay. Huwag ka na magpakabayani, Lando. Isipin mo naman kami ni Diego. Huwag mo nang itaya ang buhay mo. Isa ka kasing dakilang pakialam merong albularyo, Lando. Kung hindi ka lang sana nakialam sa mga ginagawa ko, hindi ito mangyayari sa inyong lahat. Sisihin mo ang sarili mo kung sakaling mapatay kita. Sana'y hindi ka nalang sumunod sa kakahuyan ng gabing yon. Ang mga kagaya mong nilalang, hindi dapat nabubuhay sa mundo namin. Isa kang salot at pirwisyo sa amin. Kailangan mong mamatay! Bigla niya akong inatake gamit ang kanyang matutulis na kuko. Agad ko namang nasangga ang kamay niya. Hinataw ko siya ng buntot pagi at natamaan siya. Namimilipit siya sa sakit. Hahatawin ko sana siya uli nang marinig ko ang sigaw ng aking asawa. Kaya tumakbo ko kung saan nagmumula ang boses niya. Hindi ko namalayan na bigla na siyang nawala sa paligid. Nakita ko siyang malapit sa kakahuyan at hatak-hatak sa braso ng isang aswang. Nay! Tay! Si nanay po! Tinangay ng aswang! Oo nga, anak. Nakita ko nga. Susundan ko na siya. Sasamahan ko po kayo! Kinuha ko po itong itak. Wala po kasi akong ibang makuhang panlaban. Huwag na, anak. Magtago ka na lang sa bahay. Hindi po, Itay. Si nanay, nakuha na ng mga aswang. Lalaban po ako! Hindi na ako sinunod ng anak ko. Mabilis siyang tumakbo para habulin ang kanyang ina. Tumakbo na lang din ako para habulin sila. Mas mabilis na tumakbo sa akin si Diego, kaya mas nauna siyang nakaabot sa nanay niya. Habang papalapit ako, ay nakita kong nakikipaglaban ng anak ko sa aswang. Panay ang wasiwas niya ng itak, pero nasasanggalan yun ng aswang. Hanggang sa nakita kong bumuwal siya at tuluyang bumagsak sa lupa matapos kalmutin ng aswang. Diego! Anak! Humanda kang aswang ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Lando! Ang anak mo! Talian mo! Pagkalapit ko sa kanila, ay agad kong hinagupit ng buntot pagi ang aswang. Galit na galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa anak ko. Parang hindi na ako nag-iisip ng tama. Puro sugod na lang ang ginagawa ko. Nang mapagod ang aswang sa kakawasiwas ko, ay nakita kong humihingal siyang napaluhod. Doon ko naman siya hinataw ng itak. Pero nasuntok niya ako sa sikmura, dahilan para bumagsak ako sa lupa. Pagkatapos ay nakita ko na lang na nakaibabaw na siya sa akin. Pinigilan niya akong tumayo. Maya-maya ay inilabas niya na ang mahaba niyang dila at inilapit sa bibig ko. Pero sa galit ko ay hindi ko na iwasang ilabas ang pinakatatago kong lihim. Mas naisip ko ang kaligtasan ng aking anak, kaya nagpalit anyo ako bilang aswang. Pagkatapos ay saka ko inatake ang kalaban. Magkasing lakas lang kami, kaya naging patas ang laban.
Inambahan ko siya ng isang malakas na suntok. Tumabingi ang mukha niya at natumba siya sa lupa. Kinubabawan ko siya at walang awang pinagsasasaksak ng matulis kong mga kuko. Sinuntok ko siya sa ulo ng sobrang lakas at doon na nga ay hindi na siya nakagalaw. Sinalat ko pa ang ilong niya at nalaman kong hindi na nga siya humihinga. Nabaling ang atensyon ko nang marinig ko ang uutal-utal na pagsasalita ng aking anak. Itay ko, masakit po. Anak! Diego! Kapit lang anak! Huwag kang bibitaw! Kaya mo yan! Lando, aswang ka? Bakit? Kailan pa? Saka na ako magpapaliwanag, Cora. Patawarin mo ako. Pero unahin muna natin ang ating anak. Nay, hindi ko na po kaya. Mahal na mahal ko po kayo ni Itay. Hindi! Hindi ka mamamatay, Diego! Lumabang ka, anak, ha? Dadaling ka namin sa ospital. Lando ang anak natin. Ano pang itinutunganga mo dyan? Buhatin mo at dalhin sa ospital! Natulala ako at hindi alam ang gagawin. Isa lang ang alam kong paraan para hindi mamatay ang anak ko. Alam kong ibinaon ko na sa limot ang nakaraan ko, ang tungkol sa pagkatao ko. Matagal kong itinago ito sa pamilya ko. Pero ngayon ay wala na akong pakialam kung ano pang sasabihin ng iba o ng asawa ko. Para sa anak ko ay gagawin ko ang lahat. Alam kong mapapagaling ko siya dahil nananalaytay sa kanyang dugo ko. Makakaya niya ang laway ko. Biglang napaatras si Cora nang makita niya ang ginawa ko. Nilawayan ko ang mga sugat ni Diego. Nawawala na po ang sakit. Ano pong nangyari? Gumagaling na po ba ako? Oo anak, magaling ka na. Maya-maya ay dumating na sina Lisa at paring Kadyo. Naabutan nila kami sa ganong kalagayan. Paring Lando? Isa kang aswang? Isa ka rin sa kanila? Paano nangyari yun? Alam kong nagulat kayo. Pasensya na kung matagal kong inilihim sa inyo ang tungkol sa akin. Hindi ako kalaban. Magpapaliwanag ako mamaya. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Oo, mga aswang ang kalaban natin. Pero hindi ako isa sa kanila. Hindi totoong nakita ko, hindi ba? Hindi ka aswang, Lando. Sabihin mo sa akin na hindi ikaw si Lando. Hindi aswang ang asawa ko. Kung ano ang nakikita ng mga mata mo, Cora, iyon ang totoo. Tatapusin ko lang ang laban sa mga aswang, saka tayo mag-usap. Pakiusap. Sabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Isa ka ring aswang. Hindi ka lang ordinaryong tao na naging albularyo. Sumapi ka sa amin, Lando. Magiging atin ang mundo at magiging malakas ang puwersa natin laban sa kanila. Ang mga tao, hindi natin sila kauri. Sila ay pagkain lamang natin. Walang pinagkaiba sa mga hayop na panlaban sa kumakalam na tiyan. Ano ka, siniswerte? Hindi ako sasapi sa inyo. Hindi ako katulad mo na masama at mamamatay tao. Tapusin na natin ang labang to. Huwag mong idamay ang mga tao. Hindi pagkain ng mga tao. Bakit hindi ka na lang umalis sa lugar namin at magpakalayo-layo? Mamuhay ka ng tahimik bilang tao. Isa kang angal. Kung hindi ka sasapi sa akin, mamamatay ka na. Isa ka lang mahinang katulad ng mga tao. Lumayo. Hindi ako umaalis sa isang lugar hanggat hindi ko nauubos ang tao. At anong sabi mo? Mamuhay ng tahimik. Nagpapatawa ka ba? Ang mga katulad natin ay walang puwang sa mundo ng mga tao. Iba tayo sa kanila. Kami ang kauri mo. Kaya bakit sa mga tao ka kumakampi? Oo, isa akong aswang na katulad mo.
Pero magkaiba tayo ng hangarin sa buhay. Naiinis na ako sa iyong lalaki ka. Dapat kang turuan ng leksyon! Nagpalitan kami ng suntok. Aaminin kong kahit babae siya, ay malakas siyang manuntok. At dahil aswang siyang pumapatay ng tao, wala akong dahilan para hindi siya kalabanin. Bawat tira niya sa akin ay walang bintis. May mga kalmot na rin ako sa likod gamit ang kuko niyang matutulis. Hindi ko ininda yun. Isang malakas na atake ang ginawa ko sa kanya. Tinamaan siya sa balikat at sumigaw ito dahil sa sakit. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ulit-ulitin ang pag-atake ko. Hanggang sa nakita kong nanghihina na siya. Walang awa ko siyang pinaghahampas ng buntot pagi. Puro atungal na lang niyang naririnig namin sa paligid. Tumigil na ako sa paghampas sa kanya dahil hindi na ito gumagalaw. Nang masiguro kong wala na siyang buhay, saka ko hinarap ang aking pamilya. Naagaw naman ang atensyon ko ni Paring Kadyo na itinaas ang hawak niyang itak at itinutok sa akin. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway. Ngumiti ako sa kanya at tanggap ko na ang kapalaran ko. Ayos na sa akin ang mamatay. Hindi ko sila masisisi dahil sa takot nila sa mga aswang. Alam kong madadamay ako. Tumingin ako sa mag-ina ko na magkayakap na umiiyak. Masaya ako na makitang buhay sila. Ligtas sila sa mga aswang. Napangiti na lang ako, sakat tinanguan si Paring Kadyo. Bilang hudyat na itarak niya na sa akin ang hawak niyang itak. Pumikit lang ako at narinig ko ang pagtusok ng itak sa katawan. Pero nagtataka ako dahil wala akong maramdamang sakit. Iminulat ko ang aking mga mata. Nakarinig ako ng pagbagsak ng lupa mula sa likuran ko. Nang tingnan kong yun, isang aswang na lalaki pala ang pinuntirya niya. Binaril siya ni Kadyo dahil susugurin ka niya. Kaya inunahan na siya ng asawa ko. Tama ka nga, Lando. Maraming aswang sumusugo dito sa baryo natin. At hindi ko naman nakikita ang itsura mong yan sa kanila. Saka, marami ang nagpapagamot sa'yo. Isa na ako dun. Buntis ako. Pero, mas lalong naging malusog ang anak ko. Iniligtas mo siya sa mga aswang, kaya alam kong hindi ka masama. Salamat. Tay, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako, anak. Kayo ng nanay mo, ayos lang ba? Yung sugat mo, ayos na ba? Sugat pa rin po. Pero wala po akong nararamdamang sakit. Lalagyan natin mamaya ng halamang gamot para tuluyan ang gumaling. Sige po. Isa kang sinungaling. Wala akong aswang na asawa. Layuan mo kami ng anak ko. Hindi ikaw si Lando. Bakit hindi ko man lang namalayan na may nakakasama na pala kaming aswang sa loob ng bahay? Ang galing mong magtago, Lando. Isang sampal ang natanggap ko kay Cora. Hinila niya ang anak namin at umalis sila. Ayaw pa sanang sumama ni Diego sa kanya. Pero tinanguan ko na lamang siya bilang sinyales na hayaan niya na. Hayaan mo na muna si Cora, pare. Nabigla lang yun sa nakita't nalaman niya. Magpaliwanag ka lang sa kanya at maiintindihan niya ang lahat. Isa kang mabuting tao, Lando. Salamat, pare. Kahit sino naman magagalit talaga. Hayaan mo at kakausapin ko si Cora. Alam kong mawawala rin ang galit niya. Bakit pala kayo napunta rito? Nasalubong ko ang batang tumatakbo. Nagsisisigaw siya na may aswang dito at dumiretso kami. Sige pare, uuwi na kami ni Kadyo. Salamat sa tulong mo. Huwag kang mag-alala. Ang sikreto sa atin-atin lang. Alam kong hindi ka masama. Maraming salamat talaga sa inyo. Salamat. Nakoy, wala yon. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Isa ngayon, ang isipin mo, yung pamilya mo.
Sige na pare, tutuloy na kami. Sige, salamat. Ingat kayo sa daan. Pagkaalis nila ay umuwi na rin ako sa bahay. Hanggang sa labas lang ako dahil nakalak ang pintuan. Doon ako natulog sa tricycle namin. Tumingin ako sa langit at nagpasalamat sa Diyos dahil buhay pa ako. Nagising ako dahil sa tumatama sa mukha ko ang sikat ng araw. Napatingin ako sa pintuan ng bumukasyon. Lumabas ang anak ko at nagulat pa siya. Tay, bakit di pa po kayo pumapasok sa loob? Galit ang nanay mo sa akin, anak. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko naman gusto na ilihim ang pagkatao ko. Gusto ko kayong protektahan ng nanay mo. Natakot lang ako na baka malaman ng lahat ang tungkol sa akin at baka sugurin kayo ng mga tao. Gusto ko lang naman ang tahimik na buhay. Kung hindi sana dumating dito ang aswang na yun, masaya tayo. Alagaan mo nanay mo, ha? Palagi ko kayong babantayan mula sa malayo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Bakit parang aalis po kayo? Tay naman, huwag mo naman po kaming iiwan ni nanay. Tutulungan ko po kayong magpaliwanag sa kanya. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, anak. Kayo ang buhay ko. Alam kong hindi naman ako matatanggap ng nanay mo. Pero sabihin mo sa kanya, napatawad sa lahat. Sige na, sabihin mo na lang sa kanya na umalis na ako. Mananatili kayo sa puso ko, anak. Magpatuloy kayo ng nanay mo kahit wala na ako sa tabi niyo. Aalis ka na lang na parang walang nangyari? Ganun lang ba kadali para sa iyo na iwanan kami ng anak mo? Ang sama mo, talagang aswang ka! Cora, hindi ako nababagay sa inyo. Pasensya ka na at patawad kung nagawa kong maglihim sa iyo. Huwag ka nang humingi ng tawad, Lando. Narinig ko na yung mga sinabi mo. Pasensya ka na kung nasampal kita kagabi. Natakot at nabigla lang ako. Ako ang asawa mo. Dapat ako ang unang makakaunawa sa'yo. Pero inusgahan pa kita. Huwag ka nang umalis, Lando. Tanggap ko kung ano ka. Huwag mo naman kaming iwan ni Diego. Hindi ko alam kung paano magsisimula nang hindi ka kasama. Mahal kita, Lando. Kaya paano kami kapag wala ka? Saka, paano kung may kalahi kang balikan kami? Paano kami? Mahal. Salamat, Cora. Mahal na mahal ko rin kayo ni Diego. Lahat gagawin ko, maprotektahan lamang kayo. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Basta wag lang kayong masaktan ng kahit sino man. Natutuwa po akong hindi na kayo aalis, Tay. Basta ang sakin lang. Huwag ka sanang maglihim pa sa amin. Pamilya mo kami, Lando. Baka may iba ka pang inililihim sa amin. Sabihin mo na. Sige na, pumasok ka na sa loob at magpalit ka ng damit. Ang dami ng dugo ng damit mo. Sa loob mo na sabihin ang iba mo pang lihim. Niyakap ko silang dalawa. Walang mapagsidla ng saya ng puso ko dahil tanggap nila ako. Nalaman ko rin kung bakit nagalit si Cora sa akin dahil meron siyang trauma sa mga aswang. Yung pala ang kinamatay ng magulang niya. 5 taon pa lang siya nang mawala ang mga magulang niya dahil pinatay ito ng mga aswang. Sa poder ng tiya at tiyo siya lumaki. Ibinaon niya sa limot ang nangyari sa pamilya niya at pinaniwala ang sarili na walang aswang sa mundo. Napagpasyahan naming mag-asawa na lumipat na lamang sa probinsya. Nay, talaga po bang aalis tayo dito? Kahit ayaw namin ng tatay mo na umalis dito, kinakailangan, Diego, para na rin maitagong tungkol sa lihim ng tatay mo at para sa kaligtasan natin. Tapos na ba kayong dalawa dyan? Nakahanda ng tricycle? Oo, mahal. Pakidala mo na itong isang bag. Ang bigat eh. Tapos ito naman sa iyo, Diego. Tulungan mo ng tatay mo.
Itay, may tanong po ako sa inyo. Ano bang tatanong mo? Ang seryoso mo naman dyan. Bakit kaya po ninyong pagalingin ang sarili ninyong sugat? Katulad po ng sa akin. Paunti-unti pong naghihilom ang sugat ko dahil sa ginawa ninyo. Tapos yung dila mo po, ang haba. Ang astig po nun ni Tay. Parang magic. Yan ang isa sa mga taglay ng aswang, anak. Kayang-kaya namin pagalingin ang sugat namin gamit lang ang laway namin. Yung tungkol naman sa dila, humahaba lang yon kapag nasa katawang aswang kami. Walang astig doon, anak. Ang dami mo nang alam sa mga aswang, anak. Hayaan mo, doon sa lugar ko, wala nang mga aswang. Mabubuhay tayo ng tahimik doon. Bawal pag-usapan doon ang tungkol dyan, ha? Ang astig po kasi ni Itay. Aswang din po kaya ako, Itay? Abat, talagang pinapangarap mo pang maging aswang, Diego? Sabihin na nating anak ka ng aswang, anak. Magiging aswang ka lamang kung isasalin ko sa iyo yun. Pero ayaw kong ibigay sa iyo ito dahil ayaw kong maging magulo ang buhay mo, anak. Mamuhay ka na lang bilang normal na tao. Ay, sayang naman. Pero tama po kayo, Itay. Ayaw ko pong mangyari ulit ang nangyari sa atin dito. Sina lola at lolo po. Katulad nyo rin po ba yun sila, Itay? Yung lolo mo, normal siyang tao. Pero ang lola mo, hindi. Isa siyang aswang. Alam din ng lolo mo yun at tanggap ng lolo mo ang pagkatao ng lola mo. Bago mamatay ang lola mo, ay isinalin niya sa akin ang pagiging aswang niya. Mayroon siyang ibinigay sa akin na isang bilog na bato na kasinlaki ng holen. Iniluwa niya yun mula sa bunganga niya. Kapag hindi ko kasi tinanggap yun, matagal siyang malalagutan ng hininga. Ayaw kong nakikitang nahihirapan ng lola mo noon. Kaya kahit ayaw kong tanggapin, tinanggap ko na lang. Hanggang sa nalagutan na ng hininga ang lola mo. Masakit, anak, na makita mismo sa harapan mo na mamatay ang mahal mo sa buhay. Kaya ayokong mangyari yun sa'yo. Hindi ko kakayanin. Pinagmamalaki po kita, Itay. Ang tapang mo. Bago kami umalis, ay dumating sina Maring Lisa at Paring Kadyo. Nakita ko ang lungkot sa kanilang mga mata. Talaga bang aalis na kayo? Hindi na kayo papipigil? Oo, Mare. Lalayo na kami dito. Masyado tayong na-trauma sa pangyayari. Uuwi na kami sa lugar ko. Matagal na naman siguro tayong magkikita, Mare. Pero kung yan talaga ang gusto nyo, hindi ko na kayo pipigilan pa. Hindi naman alam ng mga taga rito tungkol sa'yo, pare. Bakit pa alis pa kayo? Salamat, pare. Magsisimula naman kami ng panibagong buhay dun. Saka, dahil sa nangyari, hindi na kami titigilan ng mga aswang. Lalong malalagay sa panganib ang buhay ninyo. Kami na lang ang lalayo. Basta, mag-iingat kayo palagi. Sige, pare. Salamat sa inyo. Pakisabi mo na lang kay Kapitan. Maraming salamat. Hindi ko kayo makakalimutan. Sigurado akong malaki na ang anak mo sa susunod nating pagbisita dito. Paring Lisa, hindi na kami magtatagal. Malayo din ang biyahe namin. Tsaka tricycle lang ang gagamitin namin papunta ron. Mag-iingat kayo, Mare. Susubukan namin na makapunta sa lugar nyo. Paalam po, Ninang. Sana magkita kami balang araw ng anak mo po. Oo naman, Diego. Mag-iingat kayo. Hanggang sa muli. Habang nasa biyahe kami, alam kong hindi naman kami mahihirapan na magsimula dahil malaki-laki ang napagbentahan namin sa mga alagang hayop. Nang marating namin ang lugar ng asawa ko, masaya kaming tinanggap ng pamilya at ng mga kamag-anak niya. Dumaan ang ilang taon at naitaguyod namin ang pag-aaral ni Diego. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at naging isang engineer. Natupad ang matagal niya ng pinapangarap.
Binigyan niya kami ng maayos na tirahan. Hindi na kami pinagtrabaho ng anak namin. Pinatayuan na lang kami ng sari-sari store. Dumami na rin ang mga alaga naming hayop. Importante yon. Hindi kami pwedeng mawalan ng mga alaga. Ang tagal din ng panahon saka naintindihan ni Diego kung bakit galit na galit ako sa nanay niya kapag bumibili ito ng bawang at asin. Doon din niya nalaman na kaya palaging nilagang binibili kong ulam sa paborito naming karinderya dahil ang nilagang yon ay para sa mga katulad kong aswang. Aswang din kasi ang may-ari ng karinderyang yon, pero kagaya ko ay mabait siya at hindi rin siya kumakain ng tao. 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 Ng tao.